Salamat po, Amang Banal. Laging uhab ang aming Espiritu sa iyo, Lord. At lagi mo po kaming binibigyan ng kasiyahan. Sagana ang iyong pag-aliw, ang iyong lakas, ang iyong biyaya at pag-ibig. Kaya sa umagang ito, sa amin pong pag-aaral ng iyong banal na salita, lalong mabubusog ang aming kaluluwa. At kami magiging daluyan, Lord, ng tubig ng buhay para sa iba. Sa iyo po ang aming mga papuri. Sa tanging pangalan, sa banal na dugo, at sa banal, kaibig-ibig na Espiritu Santo. In Jesus' mighty name, Amen. Tayo po ay maupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo nagtagumpay na hindi natin naramdaman ang bagyo. Yun nga lang, sa ibang bahagi po ng Pilipinas. For example, sa Bicol, naka-livestream daw sila sa atin. Dahil doon daw po, tumama yung bagyo. Yata. Hello sa mga kapatiran sa Bicol, Pastor Mayra and mga brethren, brothers and sisters, mahal na mahal kayo ni Lord. Maraming salamat sa pakikiisa ninyo sa amin, ng iyong pagmamahal, ng inyong panahon, lakas, pag-ibig para sa ating Panginoon. We are one with you. And to all who are watching via live stream, Shalom. Amen. Patuloy po tayo sa ating paksa ng kabanalan, katuwiran at kalinisan. Siyempre, ang unang-una dyan ay kabanalan sapagkat ang kabanalan po ay attribute o katangian ng Diyos. Hindi tayo ang pinagmulan, hindi tayo ang origin ng kabanalan ng Diyos. At palibasa tayo ginawa niyang mga anak niya, iniligtas tayo kabahagi ng kanyang banal na kalikasan. Amen. Palagi natin panghawakan yan, sapagkat sa pamagitan ng makapangyarihan at mga mahalagang pangako ng Diyos, matatakasan natin ang pagkabulok sa sanlibutan ito na dulot ng pagnanasa ng laman. We escape the corruption of this world through the exceeding precious promises of God. Amen po. Pag sinabing promise, palagi may dalang ngiti. Kasi promise, lalo na pag ang Diyos ang nangako, that's a pleasant thing, that's a blessing, that's positive. Amen po? So, what an incentive. When we hold on to the promises of God, we are able, the exceeding precious promises of God, we are able to escape the corruption of this world through lust. L-U-S-T. Amen po? Meron palang success. May victory laban sa pagnanasa na dulot ng sanlibutan ito. And of course, we will zero in on repentance. As I have promised you last time, I'm going to give you the scriptures that say that repentance is a gift. So if you are taking notes, we have 3 scriptures. Acts 5:31, Acts 11:18, and 2 Timothy 2:25. Unahin po natin na Acts 5:31. Him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Yun pong him dyan ay si Lord Jesus. Yung God ay ang ating God the Father. Itinaas ng Diyos Ama si Jesus sa kanyang kanang kamay. Matapos na muling bumangon si Jesus mula sa libingan. Itinaas ng Diyos Ama si Jesus, pinaupo sa kanyang kanang trono, sa kanyang kanang kamay, bilang prinsipe at bilang tagapagligtas, upang magbigay to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Sayang, kung tinanggap lang nila si Jesus, ay di sana napatawad sila at hindi nila dadaranasin ang maraming dinadanas nila ngayon. Pero hindi po nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa Israel. Mahal na mahal ng Diyos ang Israel. May perfect timing siya para ma-save ang buong Israel, para makilala na nila ang tunay na Mesiyas. I want us to focus on that word, give. Give repentance to Israel. Yan ang isang patunay na ang pagsisisi galing pa rin sa Diyos.
Kasi ang salitang ugat ng give ay gift. It's a gift. Binibigay. So kung binibigay ng Lord ang repentance, kakambal ang pagpapatawad sa kasalanan, naka-ready, available. Ibig sabihin, ang repentance ay galing pa rin sa Diyos. Amen. Acts 11:18. Acts 11:18. Can we have it, please? Okay. Sabi po dito, si Pedro po ay nagpapaliwanag sa mga kapwa mananampalataya niya. Inihahayag niya ang naranasan niya na utos ng Diyos sa pamamagitan ng isang pangitain na dalawin ni Peter ang mga hentil at ipag-pray at natanggap nila ang Espiritu Santo, ang baptism. Amen. Sa verse 16, naalala daw niya ang salita ng Panginoon, nagbautismo sa inyo si Juan sa tubig, ngunit kayo babautismohan sa Espiritu Santo. Acts 11:17, kung ibinigay nga ng Diyos ang ganoong kaloob sa kanila, katulad sa atin, nang tayo manampalataya sa Panginoong Hesus, sino ako para kontrahin o para hindi sundin ang Panginoon? Kaya, kasi sabi ng iba, bakit na born again din? Bakit na-save din yung mga hentil? Diba sa atin lang si Jesus ang kaligtasan, atin mga Hudyo tayo. Pero pinaliwanag po ni Apostol Pablo na regalo din yun ni Lord, yung repentance sa mga hentil, sa mga hindi Hudyo. Kasi sabi po doon, sa verse 18, when they heard these things, they became silent. Nung marinig nila yung paliwanag ni Apostol Pedro, nanahimik na sila at pinuri nila ang Diyos. They glorified God, saying, then God has also granted to the Gentiles repentance to life. Kung ganoon, binigay din ng Diyos. Ipinagkaloob din, grant, ibinigay. Sa mga hentil, ang pagsisisi tungo sa buhay. Doon sa kanina, give. Dito naman, grant. Pareho po yan ng kahulugan. So, nakita natin, hindi nagsabing, kasi masyadong nagpakumbaba yung mga hentil, kasi masyadong nauhaw sila sa katotohanan, na naghili sila sa narinig nilang himala sa mga Hudyo, kaya ready din silang tanggapin si Lord, kaya sila binigyan. Hindi po. Walang merit yung mga Gentiles, except that they heard the gospel. Amen po? And when they heard, they believed. And God granted them repentance. Ganda po? Acts 5:31, Acts 11:18. Ito po, 2 Timothy 2:25. 2 Timothy 2:25. In humility, sa 24 muna po, 23, ngunit iwasan ninyo ang mga hangal at mangmang na pagtatalo. Alam naman ninyo ito ay nagdudulot ng pag-aaway. Foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strifes. So iwasan natin makipagtalo. Ano po? Sa 24, at ang lingkod ng Panginoon, the servant of the Lord must not strive. Ang lingkod ng Panginoon hindi dapat makipag-away o makipagdebate, but be gentle unto all men. Sa halip ay maging mahinahon o mapasensya sa lahat ng mga tao. Up to teach. Pag sinabi pong up, may kakayahan, marunong. May kakayahang magturo, patient, mapagpahinuhod,
mapasensya, mahinahon. Amen po. Meron pa sa verse 25. In humility, sa kapakumbabaan, ituwid ninyo ang kumukontra sa inyo. So yung attitude na, ano yung una? Gentle, marunong magturo, mapasensya, patient, at mapagpakumbaba. Correcting, bakit lima? Gentle, able to teach, patient, in humility. Correcting those who are in opposition. If God perhaps will grant them repentance so that they may know the truth and that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been captive by him to do his will. Doon sa verse 25 po, baka sakali, if God perhaps will grant them repentance so that they may know the truth. Bakit may baka sakali? Kasi hindi po mapipilit ang isang tao para ma-born again. Kapartner natin ang Espiritu Santo pag tayo po nag-share ng gospel. Kung yung puso po natin ay nagtitiwala kay Lord at ang nag-uudyok sa atin ay habag sa kaluluwa, malasakit, awa na baka siya ay mapahamak sa impyerno, gusto yun ni Lord. Amen? But still, we rely on the Lord to touch the heart of the person. Ang punto po dito, baka sakaling grant, bigyan din sila ng pagsisisi ng Panginoon so para malaman nila ang katotohanan. So dun sa unang scripture po, Acts 5:31, give repentance. Sa Acts 11:18, grant repentance. Sa 2 Timothy 2:25, grant them repentance. So lahat po yung tatlong scriptures na yan ay nagpapatotoo na ang pagsisisi ay biyaya pa rin ng Panginoon. Ang duty po natin ay magbahagi ng Word of God at ipanalangin sila. So, tungkol po doon sa patience, sa humility, meron pong pamangkin yung tatay ko nung ako ay high school. Halos weekly, dumadalaw siya sa bahay namin. Nandun siya sa daet, kami nasa Vinsons, dadalaw siya. Kung nakita niyo po yung pelikulang Krus at Patalim, yung bidang lalaki doon na pumapel na Nicky Cruz, yung pastor, Wilkerson, David Wilkerson. Yung pong pinsan namin na yun, pamangkin, tama, pinsan. Kamukha ni sino yung singer, anak? Ha? Si Pat Boone. Kamukha siya, parang kakambal. But we were Catholics. We were very religious people, especially my mother and I and my siblings. Pero wala kami nakaramdaman na mabigat na loob pag dumadalaw siya. Palibhasa Kristiyano siya. Hindi namin alam yung born again, hindi naman niya ginagamit yung salitang born again. Pero lagi siyang may dalang Bible pag dumalaw. Napakahinahon na tao. Napaka-soft-spoken. Smiling face lagi. Hindi niya kinakahiya ang faith niya na siya po ay Bible believer. Yung samahan nila ay Bible Adherents Society of the Philippines. At palibhasa, alam niya na kami po ay mga reliyosong tao. Hindi niya kami dinediretso ng rebuke. Mag-share lang siya, napakamahinahon po. Hindi siya nag-i-spend ng 30 minutes na ini-indoctrinate kami. Uupo lang siya sa sala. Parang very prayerful siya kasi kaya niyang umupo ng nakangiti tahimik. Naghihintay siguro siya ng tiyempo pero hindi siya nag-indoctrinate. Sasabihin lang niya, kumusta Ate Kayang? And I cannot remember an exact moment na inupuan nila kami at niya at dinibate kami. Ang lakas ng dating. Palibhasa, patient siya, matyaga, at mahinahon. Ang naalala ko lang lagi niyang in-emphasize, alam niyo ba, Ate Kayang, na ang pangalan talaga ni Jesus sa Bible ay Yeshua. Lagi niya sinasabi, hindi lang 3 beses na alala ko. Yeshua. May iba pa siyang sinasabi, pero hindi masyadong maalala ko.
ang isang bagay pang nakapagbigay ng impression sa akin bilang teenager, pag minsan dumalo kami sa bahay nila, yung bahay nila ay parang, okay, yan, 90 degrees yan, pag straight ang bahay. Yung sa kanila, parang 70 degrees na. Yung parang magigiba. Pero hindi barong-barong, bahay na kahoy. Mga kapatid, hagdanan pa lang, super linis ng bahay. Parang hindi ka maniniwalang naglinis lang dahil may bisita. Because sometimes we visit unexpectedly. Hindi naman laging dalaw. Dalaw lang na minsan-minsan. Napakalinis po. Pati yung sahig. Grabe, parang laging floor wax. At yung sala nila, ang lalaki ng Word of God. Parang mas malaki, mas mataas pa dito yung mga letra. Ang ganda ng pagkakagupit. Mga kautusan ni Lord, nakadisplay sa bahay. Hindi niya sinasabing, alam mo, Ate Kayang, ako ay naniwala ako sa Bible. Mali kayo eh. Kasi sumasamba kayo sa Diyos. Hindi niya kami ginagawa sa Diyos-Diyosan. Pero ang Holy Spirit pala, mga kapatid, kapag ikaw ay maamo, mapagpakumbaba, at prayerful, kikilos si Lord. I believe sinasalang nila kami sa prayer. Kasi ang naging bunga na born again po kami. Although may iba pang kabanata, ibang yugto na pagpunta ko sa Maynila, may pastor nga po na matyaga. Kala pastor, iniimbitahan ako, weekly may Bible study. Napakamahinahon din ng pastor na yun. Pero balik po tayo dun sa pinsan ko. Ano po siya? Radio operator siya sa provincial capital. In other words, he's a government worker. At alam ng mga katrabaho niya na siya ay mananampalatayaan ni Lord Jesus. Kasi minsan, may tumawag sa kanya, humihingi ng tulong. Kundi ako nagkamali, pulis. Yung kamag-anak ng pulis, nakaangat sa kama, tulog. Nakaangat yung katawan sa kama. And we know it's demonic. Hindi yun sa Diyos. Siya ang tinawag. Kasi alam nila, nagtuturo, may Bible study doon sa office ng pinsan namin na yun. May pamilya po siya, hindi na siya teenager. At hindi niya kinakahiya ang faith niya kay Lord Jesus. Tinawag siya. At ang ginawa daw po niya, ipinatong yung Bible sa tiyan. Sa tiyan ng taong nakaangat sa kama, na nakatulog, para na-hypnotis mo o gawa yun talaga ng masamang espiritu. At sabi po niya, sa pangalan ng Diyos na pinananampalatayanan ko, yun ang alam kong sinabi niya at bumagsak bigla sa kama. Amen? Ang naalala ko, lagi niya sinasabi, ang pangalan ni Jesus, maski ako, sinisira niya ako, Yeshua. Sa talagang Bible na original, ganun po siya, napakahinahon, napakalinis ng bahay, pure Word of God. So mga kapatid, eventually inalis ni mama ko yung imahen ni Santa Maria. Karapat dapat naman tawagin Santa. Ano po? Tayo nga, Santa at Santo na tayo. Sabi ng Bible, buhay pa tayo. So hindi masamang tawagin Santa Maria. Pero yung virgin, hindi na po siya virgin. Pagkapanganak niya kay Jesus, nagsama silang normal na mag-asawa at nanganak si Maria. At least may 2 sisters, si Lord Jesus, kapatid sa ina, ang 3 kapatid na lalaki. Nakalagay po sa New Testament. Santa Maria. Amen. Inalis na yun ni Mama, yung matangkad na imahen from here to here. Umaga, kinukuha ko yung tisa na kamay ng rebulto, maputi parang tisa. Removable hand. Maliit pa ako, para akong si Zoe. Nagbe-bless ako doon. Tapos babalik ko doon sa... Cute. Inalis ni Mama yung mga santo. Hindi naman po kami puro santo. Hindi naman yung ganong kapanatiko yung magulang ko. Pero may isa pa siyang inalis. Siguro, rebulto ni San Jose. Basta eventually, binalot na nila sa katsa at itinago na sa cabinet. Wala na rebulto sa bahay. Pero hindi nga po namimilit yung pinsan ko. Nadalaw lang yung almost every week. Sabihin, Ate Kayang, kumusta kayo? May dalang Bible, oo po, nananahimik. Parang pinapag-pray siguro niya kasi yung expression ng mukha niya, nakangiti, puno ng kapayapaan, pero parang nagpe-pray siya.
No wonder, nagtanim siya po ng pag-ibig, tiyaga, pagmamahal, and I believe, gusto niya makarinig sa Holy Spirit. Sabi ko siguro ng Holy Spirit, tiyagaan mo lang anak, may mga hakbang pa akong nakalaan para sa pamilyang yan. Hindi kami na antipatiko sa kanya. Hindi namin sinabi, andito na naman to mama, itong protestante, ito hindi. So, sabi ng Bible, in humility, correcting those who are in opposition, if God perhaps will grant them repentance so that they may know the truth. Ang mahalaga, makatungtong sa teritoryo. At dahil naman malapit na bumalik si Lord, di ba sabi niya, pabibilisin niya yung trabaho niya, Romans 9:27, 28, ay, walang masama sa masigla, agresibo, basta hindi offensive. Tama po? Kasi pag inaway mo, nasasakan ka na ng pintuan, na-open mo na eh. But anyway, kahit ma-offend pa, dahil sa truth, kilala naman ng Lord yung nasa puso mo, na hindi ka namumuhi, hindi ka judgmental, nagmamalasakit ka. Eventually, yung na-offend mo, maboborn again yun. So, mahalaga po ang pagsisisi. Okay? Si Pastor, may experience na ganyan, nag-preach siya, matapang sa funeral. Sabi nung kamag-anak nung tita niya, I don't want anything. I don't want to have anything to do with you. I don't want. Yung mukhang edukadong tao, lalaki, nag-walk out daw. Siyempre, wala ako doon, pero nakakashock yun pa ikaw nag-share, parang embarrassing ano. Eh, si pastor naman po, hindi siya yung tipong may embarrass. Ganun pala mga lingkod ni Lord, hindi madaling tumiklop. Amen. Na-imagine ko siya, ngumiti lang siya. Alam niyo, afterwards, na-born again. Kahit i-persecute ka, itanim mo ang Word of God. Kasi bahala yung ating Commander-in-Chief. I-comfort tayo, dedepensahan tayo, at ipapakita eventually ang tama ay yung mga anak niya. Amen po, kailangan lang po ng lakas ng loob. Sa atin naman po mga dati ng born again, every day, we must really make use of the gift of repentance. Sabi nga po nung lesson natin last time, unspoken words die unborn. Para less ang kasalanan natin na pagsisisihan, huwag tayong mabilis maging emosyonal at nagsasalita ng negative. Kasi pag mabilis tayo magbuka ng bibig, yung mga ideya, yung pala bulong ng demonyo para i-stumble ka against the neighbor. Kung hindi ka lang nagbukas ng bibig, wala kang marami pagsisisihan kay Lord, di ba? Unspoken words die unborn. Ano mo na lang, anong sabi sa 2 Corinthians 10:4 and 5? The weapons of our warfare are mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, putting into captivity every thought in obedience to Christ, to obey Christ. Makakasave tayo ng energy, temper, beauty, amen. Inspirasyon. Di ba pag nagalit ka, na-stress ka, sabi nung iba, nasisira ang araw. Di ba? Ay Lord, ito, gawa na naman ito ng kaaway. Huwag niyong bibigyan ng palayo si Satanas, sabi, hate that. That's our enemy. Huwag niyong tawagin taning. Bakit? Makikipagkaibigan ka ba? Di ba pag palayo, medyo gusto mo yung tao, palayo eh. Walang taning-taning, Satanas, lumayas ka. Dapat ganon. Amen? Kasi parang taning, laro-laro lang, no. Spiritual battle is real. Ganon din naman sa Panginoon. Pag si Lord nang tinutukoy niya, tatay niyo ba si Lord? Huwag niyo sasabihin, bahala na yung nasa taas. Come on. Nasa taas, tatay, ama nating banal, mapagmahal, mapagpatawad, makapangyarihan sa lahat. Siya ang may hawak ng buhay natin. Sasabihin mo, bahala na ang nasa itaas. Alam mo na, hindi pa yung totoong born again. Hindi niya matawag si Lord eh. Bahala na ang Panginoon. Di ba ganoon pag born again, bahala na si Lord. Huwag niya sasabihin, bahala ang nasa taas. Kulang yun sa pag-ibig sa Diyos at galang. Wag po. Very impersonal. We must love our God.
We must worship Him and give Him thanks. Okay, repentance. Bilang born again po, sabi nga sa Matthew 18, ano nga anak, 14 o 4? Ilang beses bang hihingi ng tawad ang kapatid ko, Panginoon? Matthew 18:17? 17:21? Pakitingin niya, anak. May nagtanong kay Lord Jesus, Lord, hanggang kailan ako magpapatawad? Hanggang ilang beses? Matthew 18:21. Matthew 18:21. Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Hanggang 7 beses po ba? Kasi ang 7 po ay perfect number yan sa mga Hudyo. Paborito yan ni Lord, yung 7. Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Oh. Pag tumingin po kayo sa Luke or Mark, yung context niyan, eksaktong katulad niyang context niyan, pero ang sabi ni Lord, 7 times a day. I believe mas tama yung 70 times 7. Ibang angle lang nga, yun yung ibang evangelist, Matthew, Mark, Luke niyan, nagpapatunay na totoo yan, walang kopyahan sila. Talaga, amen? Ibang perspective. Pero ang nag-strike sa akin, a day. 70 times 7, a day. Ganon kahaba ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Kaya lumapit po tayo pag tayo nagkakamali. Kasi kung sinabi yun ni Lord, ganyan kayo magsamahan na, magpatawaran lagi. Ibig sabihin, galing sa puso yun ni Lord, ganon din siya sa atin. Sabi nga po ng isang preacher, pag nagkasala kayo, tumakbo kayo palapit kay Lord. Huwag palayo. Kasi yung kasalanan nyo, business yun ni Lord. Hindi yung business ng diablo. Wala siyang pakialam doon. Parang ang ibig niya sabihin, natukso ka na nga niya, lalayo ka pa kay Lord, di mananalo talaga yung diablo. Ganon ang diablo. Tutuksuhin ka, pag bumigay ka, iko-condemn ka pa para lumayo ka doon sa solusyon. Ang solusyon, si Lord Jesus. At dahil the goodness of God leads us to repentance, huwag po tayong mangundina sa iba, huwag din natin i-condemn ang sarili natin para mananalo tayo at hindi tayo madideceive ng diablo. Tandaan niyo po yan, 70 times 7 a day. Ibig sabihin, everlasting waterfalls of forgiveness. Ang banal na dugo ni Lord Jesus. Kaya pala, ang sabi po sa Revelation, paano nila napagtagumpayan ang diablo sa huling panahon? By the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Kasi yung dugo ni Lord hindi nawawalan ng kapangyarihan magpakailan paman. At yung mga kaisipan, kung pipigilan lang natin yung bibig natin, alam nyo naman, ang power outlet natin, ang anointing outlet ay bibig. Hindi dapat lumabas dyan ang mapait na tubig at matamis na tubig. Pampuri sa Diyos, panglait ng kapwa. Hindi pwede yan. Sabi ng Bible, ingatan natin ang ating bibig. Umawit tayo kay Lord. Halimbawa, may sitwasyon po. Gusto mong bumigay sa temptation na magreklamo, mainis sa kapwa, mamintas, magkwento man lang, mailabas man lang yung, alam mo ba siya? Di ba ganon? Sabi ng Matthew, do not take thought saying. Yan, wag daw sasabihin. Una, in-inject sa'yo, tapos ibubukas mo yung bibig mo. Kasalanan na yun. Sayang yung anointing kapangyarihan na binigay sa atin ng Diyos. Pwede naman pong mapagpigil habang nagmamature tayo at matuto tayo sa leksyon in the past. Ganito ang reaction ko dati, nagkagulo eh. Kasi nawalan ako ng control. Dapat matuto tayo sa experience. And then we sing psalms. O Panginoon, ako po'y mapasensya. O Lord, kaya ko ito, iniibig kita. Di ba sabi ng Bible, singing to yourselves hymns and spiritual songs. And singing and making melody in your heart to the Lord. Paawit. Sabi ni Pastor nung
medyo dumadami-dami na yung anniversary namin. Sabi, nung dalaga ka pa, paawit kang magsalita. Melodious. Walang excuse doon, kahit sabihin pa, madami na kasi anak, pagod na, naglalabang, nagluluto. Hindi. Si Lord hindi nag-e-excuse. Laging meron kasing grace si Lord. Ang kailangan lang natin, manahimik din talaga minsan sa kasasalita. At para makapagbulay-bulay ng gustong i-whisper ng Holy Spirit, i-comfort. Sa ganun po, less ang ating kasalanan. Pag di mo sinalita, mamamatay yung mga kaisipan na yun, mamamatay. Unspoken words die unborn because words can build up or destroy. Tingnan niyo po ang ganda. If speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. At sabi po ng Jeremiah 15, kung pipiliin niyo lang yung precious, wag yung vile, wag yung masama, masasakit na salita, mga garapal na salita. Kung pipiliin niyo yung maganda, yung bibig niyo gagawin kong parang bibig ko. Amen? Ibig sabihin, magiging parang mouth ni Lord. Pag nagtakda ka, may establish. Pag nag-review ka, lalayas ang demonyo. Pag nag-release ka ng healing in the name of the Lord Jesus, gagaling. Parang bibig ni Lord. So, because I know, alam ni Lord, hanggang nasa mundo po tayo, talaga naman nasa laman tayo, di ba? Ikaw ba, espiritu ka? Of course. Pero nasa laman ka, di ba? Lahat tayo may laman. Nasa physical world tayo, and we are always exposed to temptations and challenges. But, not even Satan can make us sin. If we do not want to sin, if we are humble before the Lord, and we will follow what He says, be ye kind one to another, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. Hindi lang kind, tender-hearted. Wow, sabihin mo sa katabi mo, are you kind and tender-hearted? Can you forgive me? Amen. Lalo na sa mag-asawa, ano po? Dapat po naghihingian ng tawad. If you return, kung magbabalik loob kayo sa akin, tatanggapin ko kayo, I will bring you back. You shall stand before me, makakatayo ka sa harapan ko. If you take out the precious from the vial, you shall be as my mouth. Wow. At pagka gano'n na pong sinisikap natin panatilihan ang malinis na bibig, babalik sa atin yung maapoy na prayer life. Nakikinig po ako po kahapon, isang araw, nakikinig kami ni Pastor kay Apostle Renato Carrillo. Natutuwa ako doon sa sinabi niya. Sabi niya, kapraso yung narinig ko, maraming Kristiyano ganito na mag-pray in tongues. Haya ramasik, haya rabasondo ramasyanda. Shere bedeyanda. Sabi niya, hindi ko narinig yung iba, pero ang sabi niya, ang dapat daw, pag nagpe-pray ang mga born again, Shanda ramasik, haya rabakura, shanda rabasyanda, hallelujah, ramasya. I believe that because I was able to hear his wife. I was able to pray with his wife together with some lady elders of the church. Parang machine gun yung asawa nun ni Apostle Carrillo. Parang galit na galit sa 1,000 demonyo. Oh, naisip ko, oo nga may punto siya. Kasi, mamaya tayo mismo maantok sa prayer natin. Siguro dahil minsan yung bibig natin, nawawala na yung purity ng faith. Kasi kung ano-anong nasasabi natin, napapakinggan pa mga worldly music, tapos mga kwentuhan, nasayang yung 8 hours of gising, 8 waking hours. Amen, or 10. Kwentuhan, text, kumustahan, batian, birthday. Ako may birthday ang kapatiran, para ma-obliga kang magbati. Nakita, mumati na lahat. Baka sabihin si Pastora, wala na pakialam yan. Pastora pa naman, konti lang na happy birthday.
Para naoobliga ka. Pero ang Lord po ang may karapatan sa ating choice time. Yung devotion. Kasi sabi niya, pag mabalik loob ka, magpaka-revive ka, anak, tatanggapin kita, tatayo ka sa harapan ko. At hayaan mong sila ang manuyo sa'yo. Let them return to you. Don't return to them. Kasi nakakahawa po ang kababawan. Kung pinapahalagahan po natin ang pagkatawag ni Lord sa atin, may papel tayo sa kaharian ni Lord, iingatan natin yung quiet time natin. I believe ayaw ni Lord ng sobrang mga Kristiyanong pagod sa worldly conversations. I believe napakahalaga ni Lord ng prayer life ng mga Kristiyano. Kasi po yung prayers daw po natin, yun daw ang namamahala sa business ni Lord sa mundo, sa ekonomiya ni Lord, sa economy ni Lord sa mundo to win souls. Nakadepende siya sa mga Kristiyano na nagpe-pray. Sabi po ng maraming lingkod ni Lord, it seems that God will not move except in answer to the prayers of His children. Parang wala raw magagawa si Lord na anumang pag-advance ng mga tao sa lupa na masave sila, mapunta sa langit, maliban na in partnership with the church, with the people of God. How do we do that? By praying first. Tama, mga kapatid? Pray first and then share. O, share while praying in your heart. Amen po, or share first as the occasion demands and you want to be alert, and then afterwards, alagaan mo pa rin sa prayer yung shaneran mo. Hindi pwedeng wala yung isa, magka-partner. So mahalaga kay Lord ang prayers natin. Sister Cora, bakit? Hindi ba kikilos si Lord? Kung hindi mag-pray ang mga tao. Alam niyo po si Lord ay fair and just. Kung binigay niya ang lupa sa mga tao para pamahalaan, at ibinenta ni Adan at ni Eva ang rulership, ang dominion sa lupa kay Satanas. Natural, magsasabi ang Diablo, huwag kang basta makikialam, Jesus. I believe magsasabi din siya ng Lord afterwards. Luluhod din si Satanas. Amen po? Huwag kang makikialam. Kasi ikaw ang nagsabi, dominion, binibigay mo sa tao. Binigay nila sa akin, naniwala sila sa akin. Kaya nga ako ang Diyos ng sanlibutan ito. Nakalagay sa Bible, si Satanas. Pero sa mga born again, hindi natin Diyos si Satanas. Ang Panginoon at Diyos natin ay si Lord Jesus Christ, ang God the Father and God the Holy Spirit. Pero hindi ka pwedeng basta pumasok sa teritoryo na yung pagmamayari o pamamahala ay nasa kamay ng iba. Pero, pag nag-pray yung ka-covenant partner ni Lord, yung mga kaisang dugo niya. Amen po? Pag ang church nag-pray at humingi ng tulong kay Lord, may legal na karapatan si Jesus na maghimala, na magpagaling, na magpalayas ng mga demonyo. Kasi alam din ni Satanas yung principle ng covenant. Alam niya yun, igagalang mo yun. Humingi ng tulong yung kapartner ko isa lang kami. Alam niyo bang kaisa tayo ni Lord Jesus? When we call, He will answer. What belongs to Him belongs to us. What is ours belong to Jesus. Isa lang tayo. Kasi namatay siya para tubusin tayo. May karapatan tayong mag-pray, humingi ng tulong. May authority tayo sa lupa. At kung di natin kaya, sa natural natin, hingi tayo, Lord, maawa ka po. Iligtas mo po yung kamag-anak ko. Lord, ayoko mamatay siyang hindi nakakatanggap sa iyo. Help! Help! Nakalagay yan sa testamento ni Lord. Call unto me in the day of trouble and I will answer you. And you will glorify me. Psalm 50 verse 15. 50:15. Tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan. Ililigtas kita. At papupurihan mo ako. Alam naman niya ni Satanas. Hindi siya pwedeng umangal kasi nagpe-pray. Pero kung basta mag-i-intervene si Lord, wala naman nagpe-pray, sasabihin ni Satanas, Lord, bawal ka maghimala. Sabi mo yan, di ba?
Pagka may kasunduan, dapat matupad yun, legal yun. Sabi ni Adan, sige, naniwala si Adan at si Eva, kaya naghari si Satanas hanggang ngayon, marami siyang pinaghaharian na hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo. Therefore, mga kapatid, suma total, yung anointing na nasa atin, yung authority, ingatan natin at gamitin natin na mabuti. Mag-pray tayo na mag-pray at yung instrumento ng prayer, the mind, the lips, the heart, ingatan natin na buong-buo, undefiled, para in the end times, kasama tayo doon sa mga gagamitin ni Lord na lumaganap ang kaligtasan, maghimala siya ng marami, matanghal si Lord Jesus Christ, the only Savior of the world. Nakadepende siya sa church. Amen po, kung mag-pray tayo. At hindi naman pwede mag-pray ng katulad lang ng mga taong di kilala si Lord. Kala nila sa dami ng prayer nila, pakikinggan sila. Ang pakikinggan ni Lord, yung ka-covenant niya, tayo yun. Kahit anong bagay, pati puwing, salugsog, tutuli, kuliti, sakit. Hindi po ako nagbibiro. Akala natin, simple yan. Yung iba po yung the earwax, they still have to go to the doctor. Simply to avoid disaster. Amen po? Hindi maliit na bagay, maliit sa tingin natin. Pero pwede natin hingin ng tulong kay Lord. Lalo na yung malalaki, diabetes, high blood, paralysis, cancer. Tumawag ka sa akin. Sa araw ng kabagabagan, ililigtas kita at pupurihin mo ako. That's part of holiness and righteousness and purity. Ang daming kaluluwang masasave kung magpe-pray tayo. Tandaan po natin yung sabi ni Reverend Billy Graham, nasa langit na siya. Pero ang isang di ko nalilimutan sa syener niya, pagpunta natin sa langit, ang sabi ng Panginoon sa Revelation, may malaking panyo si Lord. Hindi sinabi malaking panyo, pero gano'n na yun. Kasi pupunasan daw niya lahat ng luha. Siguradong baha ang luha doon. Mabilyon ng mga anak ng Diyos. Malaki ang panyo ni Lord. Amen? Sabi ni Reverend Billy Graham, I know that one reason why there will be many tears in heaven is because of prayer. The saints will repent and have remorse and say, why did I not pray? Pag makikita daw po ng mga ligtas, ng mga taong nasa langit na, pag dumating na yung takdang panahon ni Lord, makita nila, ang daming napunta sa impyerno. Then madidiscover nila, Lord, kung nag-pray lang pala ako, may iba pang masasave, hindi lang itong 50 tao. Paano yung mga kaibigan ko, classmates ko, kung nag-pray lang kami? Kasi grabe po yung power ng prayer because of what the Lord Jesus Christ did on the cross, because of His resurrection. Alam niyo po yun, tinalo niya si Lucifer, tinalo niya ang kasalanan, tinalo niya ang kamatayan. Lahat ay nasa ilalim ng paa ni Lord at tayo ay bahagi ng katawan ni Lord. Nasa ilalim ng paa natin ang gawan ng dyablo, ang kapangyarihan ng impyerno, kapangyarihan ng kasalanan at kapangyarihan ni Satanas. Nasa ilalim ng paa. All we have to do is, Lord, mahabag ka sa taong ito. Mahabag ka, iligtas mo siya in the name of Jesus. At kung tayo nabaptize ng Holy Spirit, Shanda, Rama, Sekeya, Rabak, yan, takot na takot dyan ang dyablo. Yan ay heavenly transaction kung paano gagawin ni Lord yung miracle na yun. You are working it out by your speaking, by your praying in the Spirit. And that is part of holiness because a person dedicated to the purposes of God is required by God to be holy. Bawas ang kwentuhan, dagdagan ang panalangin. Bawas ang sobrang ingay, dagdagan ang katahimikan sa presensya ni Lord. Purihin ang Panginoon. We have 2 minutes. Let's pray. Father, we thank you. We want to be in partnership with you every day. We know you are coming very soon. Revive our hearts, Lord. Revive the church. Revive all of us that we may take heed to your message, that our prayers are very powerful, very potent. In our prayers depend the salvation of millions of souls. Even our president, our senators, our congressmen, lahat na lang, Lord, nakadepende. Kung kakausapin ka namin, hihingi kami sa iyo ng buong puso.
buong pagtitiwala, walang imposible sa nananampalataya. Sabi mo, Panginoon. So Lord, thank you for encouraging us. Nawa makita ang result sa buhay namin, mas marami kaming panalangin kaysa mga gawa at kaabalahan ng sanlibutan. Sa iyo po ang aming mga papuri pagmamahal, pagluwalhati pa sa salamat, sa tanging pangalan po ni Lord. And Lord, gusto namin ibalik yung maapoy na prayer in the Spirit. Hindi kami mahihiya, hindi kami matatakot. Thank you, Lord God. In the mighty name of our Lord Jesus, lahat po ay sumigaw ng malakas na hallelujah. 1, 2, 3. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah.